Hello pong muli mga katambay. Magandang araw po. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok po ng mundo, tayo naroon. Sana po'y maingatan tayo. Samahan niyo pong muli mga katambay. Ito si Katambay Manong para po magkomento pong muli sa inyo. At napakaganda po ng ating pag-uusapan. Siyempre po, Duterte. Yan lang naman po ang talagang laging laman ng ating balita, lalo sa mainstream media. Pamilya Duterte. Napakaganda po. Nagpahayag po kasi ang ating Pangulong Duterte sa pangunguna po ng kanyang abogado na si Sal Panelo, si Attorney Sal, na dadalo na raw po sila itong darating na hearing po sa Miyerkules. Pero bigla pong nabago ang ihip ng hangin at bigla pong binago po ng institusyon po ng Kamara, ang Quadcom Committee, ang kanilang sinasabing schedule na bago daw po. Pakinggan po natin ang balita at yung isa pang katwiran naman po ng Quadcom nung isang interview po nila. Pero unahin po muna natin ang balita at isunod po natin yung mga palusot yata di umano ng mga nasa committee po ng Quadcom. Umpisahan na po natin mga kababayan. Sa ibang balita, inanunsyo ni Attorney Salvador Panelo na dadalo dapat si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng House Quad Committee tungkol sa war on drugs bukas. Yun nga lang, kinansela ang hearing at inilipat sa susunod na Miyerkules, November 21. Paliwanag ng Kamara noong nakaraang linggo pa na pag-usapan na i-reschedule ang pagdinig dahil isinasapinal pa ang mga affidavit at mga ihaharap na testigo. Naipadala na rin daw ang abiso sa mga resource person bago pa ang pagkumpirma ni Panelo sa attendance ni Duterte. Kahapon sinabi ni Panelo na dadalo na sa pagdinig ang dating Pangulo matapos nga itong hindi sumipot. Tila may babala rin si Panelo sa mga kongresista sa Quadcom. Sabi pa ni Panelo, pupunta pa rin daw sila bukas sa Kamara para kumprontahin ang mga kongresista dahil sa biglaan umanong pagkansela sa hearing. Tama. Don't ever commit the mistake of embarrassing the president, former president, humiliating the former president, assaulting his integrity and reputation, and misleading people about him. And maniwala kayo, you will be receiving what you are looking for. Tandaan nyo do not ever provoke this man because hell might break loose. Samantala, kinumpirma ng Department of Justice na inaresto sa San Francisco sa Amerika ang dating police colonel na si Royina Garma. Dahil dito, inaasikaso na ng DOJ ang pagbabalik kay Garma sa bansa. Isa si Garma sa mga tumestigo laban kay dating Pangulong Duterte tungkol sa umano'y reward system sa war on drugs ng dating Pangulo na ibinunyag niya sa pagdinig ng Kamara. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Kaya pala napuspon yung testigo. Mukhang yun ang tumakas Mukhang tumakas na yung testigo, yung resource person nila mga katamay, na magtuturo sa reward system. Kaya pala, kaya napuspon. Ito naman po yung katwiran naman po nila. Pakinggan naman po natin, sa kabila po na tumakas po pala, hindi po ito paalisin dahil tumatayo po itong isa sa star witness, itong resource person nila, si Garma. Pero nasa Amerika, nahuli lang. Ibang klase ito. Yung pinaka tumatayong testigo mo, nasa Amerika na. Paano magiging makatotohanan yan? Di po ba mga kababayan, magiging makatotohanan po ba yung binunyag ng isang reward system na Garma? Kung ito'y tumakas o umalis, makakaalis po ba basta-basta yan? Napakalaki po ng kanyang responsibilidad na kinaharap dahil siya ang magpapatunay sa sinasabing reward system na kinakabit nila sa reward system sa war on drugs. Di po ba? Unbelievable. Ito po. Pakinggan naman po natin yung mga katwiran naman po nila. Sir, yung si Attorney Panelo kasi yung isa sa mga nag-confirm na pupunta raw po si former president. Tapos, with the cancellation of the hearing, may mga posts po kasi online saying na baka naduwag daw yung Quadcom. Alam mo,
Unang-una, hindi naman si Attorney Panelo inimbitahan namin. Di ba? It was the former president ng aming inimbitahan. And we were informed. Itama lang po natin. Si Sal Panelo po ang tumatayong legal counsel, Senator Barbers. Siya po ang magsasalita. Abogado po siya. Siya po ang tumatayong abogado ni dating Pangulong Duterte. Bakit sasabihin nyo na kailangan pa ba magsalita ang former? Pinagsalita na nga niya yung kanya abogado na dadalo siya. Di po ba? Walang logic. Para lang mapahiya. Papahiyain mo ang isang Panelo. Siya nga yung inatasan para magsalita sa dating Pangulong Duterte. Hoy! Hoy! Gising! Di ba? That the lawyer or the counsel of the former president, tama. where we also received letters from the law office of Attorney Delgra. Yun lang yung hinihintay namin na information. So kung social media, wala akong pupunta. Kung nagtatawag kayo ng mga vloggers, parang disrespect yan sa atin dito sa sistema ng ating. Mga tambay, kinutya pa mga vloggers. Yung nagtatawag lang daw po ng mga vloggers ang dating Pangulong Duterte at si Attorney Sal Panelo. Sino po ba kaya kayahiya ngayon, mga katambay? Sino kayahiya? Wala yung testigo nila . Yung resource person nila, nahuli, nasa California. Nagdadahilan pa si Quadcom committee na si Barbers ko, si representative. Nagpapalusot pa, mga katambay. Samantalang yung kanilang pandiinan, yung pandiinan na si retired police colonel Garma ay wala sa Pilipinas. Di po ba? Pagpatuloy po natin. Invitation. Do not invite in the social media. Kung gusto nyo, sumagot kayo, sulatan nyo kami. Diba? Sulatan nyo kami kung kayo ay pupunta. Hindi yung sa social media kayo magsasalita. Of course, we appreciate the fact that pupunta ang ating dating Pangulo dahil yun naman po ang request ng ating mga kasamahan sa Quadcom, no? Na magkaroon ng talakayan, magkaroon ng palitan ng idea tungkol dito sa usapin sa EJK at usapin sa drugs, no? Na kung saan ay centerpiece ng kampanya ng ating dating administrasyon. Kaya nga gusto sana nating marinig mismo mula sa ating dating Pangulo kung ano yung mga kasagutan na kanyang ibibigay dun sa mga tanong na pinaghandaan ng ating mga Quadcom members. So, wag po nating I noticed also that there are several comments from the vloggers of I don't know which camp is that, no? Saying na wala pong naduduwag dito. Ganito ho, para ho malinaw. Sa 21 meron kaming hearing. Yan ho, punta ho tayo dito. Yan, kasi kompleto na yon. Sa 21, baka kompleto na, pati po script. Kasi kailangan po nilang paghandaan ang pinakamabigat na scripted yata. Dahil unang-una, pauuwin pa nila yung nagbibintang po ng reward system. Pauuwiin pa po nila gamit ang DOJ Secretary. Kailangan po pauwiin yon. Dahil kailangan po yon. Hindi po magiging totoo ang pinagbibintang po nila sa dating Pangulong Duterte. Kung yung magpapatotoo ng reward system ay wala sa Pilipinas, nasa Amerika, nakakulong. Mga tambay. Kailangan pang pauwiin. 2021, let us know kung kailan kayo pwede. Because we will schedule another Quadcom hearing on the date convenient for you, on the date na gusto ninyo, para ho mailatag natin ng maayos ang ating imbitasyon. And reminder also, as well, Mr. Chairman, as what Chairman Chu mentioned a while ago, that there is a 3-day ruling that are being followed by the committee. So kailangan po ma-inform din po kami officially. Wag po sana sa social media para at least lahat. Kasi pag social media, you can always deny it, di ba? Pwede kang hindi pumunta. Palusot. Pinisiraan pa social media. Bakit daw sa social media? Social media na ang pinagkakatiwalaan ngayon halos. Mas maraming nanonood sa social media kaysa sa mainstream media. Real talk. Di po ba?
At kayo, ginagamit nyo rin na social media, itong mga mambabatas. Ginagamit po nila social media. Dahil hindi po sila mananalo pag walang social media. Real talk. Huwag nyo maliitin ang social media. Di ba? Kayo tumitingin din kayo sa social media. Ginagamit nyo rin ang social media. May mga social media rin kayo. Mga Quadcom Committee, kagalang-galang. Mga kagalang-galang, kapita-pitagan. Di ba? Makapagpalusot lang po yata. Palusot, una-una po yata. Script, mahihirapan kayo kasi pupunta ang pinakamagaling na naging presidente sa bansa. Alam lahat ang kanyang ginawa, naayon sa batas. Pangalawa, mahihirapan kayo dahil nga isang prosecutor pa ito. Di ba? Magaling na abogado. Di po ba? Tapos, wala pa dyan sa Pilipinas yung sinasabi nyo na magpapatotoo. Di ba? Kaya ang script, nagkandaleche-leche po yata ang script. Tapos sasabihin, hindi naman formal yon. But of course, kapag ginawa po nating official ang lahat, then resibo po yan. So I hope that Pride... Ay, nako. Sa tingin nyo, kung gagawin ni Atty. Sal Panelo yun, saka ni dating Pangulong Duterte, na hindi pupunta, tapos kayo, hindi nyo ni-reschedule ang hearing, sa tingin nyo, hindi ba batikusin si Sal Panelo, si Atty. Sal, ng mga social media? Di po ba mapapahiya yung tao? Kaya yon, sigurado pupunta yon. Dahil una-una, ayaw niyang mapahiya sa social media. Dahil may social media rin ang dating secretary at attorney ngayon. Tumatayong attorney ni dating Pangulong Duterte, si Atty. Panelo. Di po ba? To November 21 hearing, somebody or the lawyer of the former president will write the committee for his attendance. Maraming salamat po. Sir, clarification lang. At this point in time, walang natatanggap na kahit written or digital communication from the camp of former President Duterte na dadalos sana dapat sila bukas? Wala po kami natatanggap hanggang sa ngayon. Ang nakikita lang namin yung mga vloggers. So, hindi ho namin pinakikinggan yung mga vloggers kasi wala naman nung sinabing tama yan kundi tirahin lang itong si Dan Fernandez. Yan, mga tama yan. Nilait pa ang mga vloggers. Wala raw tayong ginawang tama. Hindi raw tayo pinaniniwalaan, mga tambay. Hindi na pinaniniwalaan ng mga Quadcom ang social media, mga vloggers. Kasi wala naman daw ginawa kung hindi tirahin si Dan Fernandez. Pati po kayo, tinitira. Congressman Barbers, kayo rin po. Kasi hindi na po kayo katiwa-tiwala sa taong bayan, kaya po kayo tinitira na. Unang-una, yung kaperahan po namin, 2 tao lang po humahawak dyan sa inyo. Kontrolado po ninyo ang kaperahan namin. At ang pangalawa, paano kayo pagkakatiwalaan ng Pilipino? Yung inyong MOOE, yung inyong liquidation. Ano ginagawa nyo? By certification lang, yung mga extraordinary expenses nyo. Di po ba? Paano kayo pagkakatiwalaan? Pati ang inyong budget na binibigay namin. Walang public hearing. Pagkakatiwalaan ba ng taong bayan ng mga kapita-pitagang congressman ngayon? Na walang hearing, walang pagtutok? Nakatutok lang po kayo sa mga Duterte? Hindi nyo tinututukan ng malalaking issue ng bansa katulad ng flood control? Ano na yon? Bilyon-bilyon? Ang paglipat ng pera sa PhilHealth? Walang investigasyon? Bilyon-bilyon? Ang pera namin na nilagay sa investment, Maharlika Fund Investment, ano na nangyari doon? Walang investigasyon. At ang ginto ng Pilipinas, ginto ng bayan, tuni-tunila daw po ang binenta. Walang investigasyon. Dapat hindi pagkatiwalaan ng mga vlogger. Dahil hindi naman totoo ang sinasabi ng mga vlogger, ganun ba? Dahil tinitira lang ang Dan Fernandez. Lahat kayo, mabahong-mabaho na yata di umano sa mga Pilipino. Mabahong-mabaho na kayo lahat ang institusyon po ninyo.
Oh, kaya Pinagtatawanan pa. Kaya yun ho ang aming we wrote to them inviting them. Then we also gave them a notice of cancellation via email, via Viber text messages, and all other forms of communication. Yun lang ho ang iniintay namin. Kung meron hong letter sa amin, wala ho. O yan, mga tama yan. Kita nyo, katwiran. Wala raw information, walang letter, wala lahat. Sa vlogger lang, saka sa mga social media lang daw pinaalam. Kuno, mga katambay. Kunos. Samantalang linggo-linggo, inom muna po si Kamanong. Thank you po. Linggo-linggo may hearing halos, araw-araw may hearing, tapos nung biglang dadalo, ang dating Pangulong Duterte, biglang nagkansila. Mga kababayan, hindi nyo po ba nalagyan ng logic? Di ba? Una-una, nangangatwiran pa. Di ba? Dadalo ang dating Pangulong Duterte. Ang katwiran nila, reschedule. Wala raw. Di po ba? Wala raw pinarating. Social media lang daw nila pinarating. Ang tanong, paano magiging katotohanan ng inyong investigasyon? Paano? Sino ngayon nangaharap para magpatotoo ng reward money, reward system na pinapuputok nyo? Kaya nga po, di po ba, kumalat pong issue na naging legal ang pagpatay. Naging legal ang pagpatay ng war on drugs. Dahil may perang involved. Di ba yun ang pinakamalaking pinaputok nyo, pinasabog nyo sa Quadcom Committee? Di po ba kay Garma? Kaya lang, nabasag ang script. Paano po nabasag, mga katamay? Dahil sa pinaputok ng isang police colonel din, Grijaldo, na hindi totoo ang reward system. Nung pumutok po yan, di po ba? Nung pumutok yan at pinaghahandaan din po na kasuhan ang magaling na congressman artista, dating artista daw, at naging bold star pa raw yata ito. Di po ba? At ang isang pastor ay kakasuhan ng dating Pangulong Duterte. Di ba? Bigla pong na bago ang ihip ng hangin. Nabago po. At bakit bigla-bigla? Kung totoo ang sinasabi ni Garma at mali ang sinasabi ni Colonel Grijaldo, kung tama si Garma, bakit siya umalis? Bakit siya lumipad papuntang Amerika? Bakit siya nahuli at kinulong doon? Samantalang yung executive secretary, executive secretary po ng ating vice president, hindi naman po hinuli sa Amerika, hindi naman po kinulong si attorney sa chief of staff, si attorney Zuleika Lopez, di ba? Si Zuleika Lopez ay nagbakasyon din dahil nga merong kamag-anak o mahal sa buhay na may sakit doon. At sinasabi nila ito raw ay tumakas. Pero hindi naman po ito nakulong doon kung talagang sinasabing ito merong mabigat na dalahe na sinasabi nila. Di po ba? Samantalang itong kanilang star witness na tumatayo, resource person, na tigas ang pagdiin na dawit sa reward system ang isang pangulo ng bansa, ang dating Pangulong Duterte. Nagbibigay ng pera reward system galing pa raw sa Pogo at sa pangunguna pa di umano ni Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa. Grabe! Ngayon, nasa Amerika nakakulong, star witness na lumalabas, resource person. Kaya dito po mga katama, yung sinasabi nga po ng mga Pilipino, nakita nyo, ang bilis ng karma. Ang bilis yata ng karma kay Garma. Di po ba? Yung nag-aakusa po, na napakatindi po ng akusa, dahil nga po ang dating Pangulong Duterte ay pinagbintangan po ng reward system.
bigla yatang nakarma si Garma. Ano ngayon ang kalalabasan nito? Ano ang tingin ng Pilipino rito? Bakit ka umalis? Bakit ka tumakas yata? Tinakasan mo yung mga hearing na ikaw ang importante. Hearing ang Quadcom. Wala ka? Wala ka na pala sa Pilipinas? Ngayon nangangatwira ang Quadcom at namamahiya pa. Kinukutya pa ang social media. Kinukutya pa ang mga vlogger. Hindi raw katiwa-tiwala ang mga vlogger. Di po ba? Sino po ba hindi katiwa-tiwala? Ang mga vlogger walang hinahawakan bilyones, milyones, daang milyon ng vlogger. Walang itinatago ang vlogger na pera ng bayan. At ang mga vlogger, walang dapat ilabas na public hearing na pera ng bayan. Di po ba? At ang mga vlogger, hindi po nababayaran yata ang mga vlogger. Lalo yung gusto lang ng ilabas ang katotohanan. Hindi po yata katulad yung ginagawa po yata ang hearing, di umano. Ay, malaki daw po ang bayad dyan. May katotohanan po ba yan? Di po ba? Samantalang ang mga vlogger, walang nagbabayad. Lalo kung katotohanan ang gustong lumabas. Hindi katulad yung ibang vlogger. Baka yung ibang vlogger. Kasi may umuugong dyan, di ba? Matagal na. Yung mga Gcash vlogger, tumatanggap ng payola. Di ba? May isimada pa raw. Di ba? Yan ang hindi mo dapat pagkatiwalaan. Yan siguro, baka yan ang pinatatamaan. Tama. May katwiran din po pala si Congressman Barbers dahil hindi na raw katiwa-tiwala ang mga vloggers. Tama! Dahil maraming vloggers, yung pinatutungkulan niya, yung mga vloggers na binabayaran yata nila na hindi na yata katiwa-tiwala. Tama! Masasabi ng isang Congressman Barbers na marami na talagang vloggers na hindi na dapat pagkatiwalaan. Dahil nababayaran. Paano na kaya yan? Dahil umuugong po na bayaran daw po di umano ang ng isang cash jarret. Paano yan? Nagpaparinig na ang isang congressman na hindi nakatiwa-tiwala ang mga vlogger. Paano na pinahayag ng sinasabing nababayaran daw po di umano sila Jarret? Nandiyan pa yung pogi sa Mindanao, sa Bicol. Nagtitinda yata ng pampapogi. Di ba? Nandiyan pa yung sinasabing si Abi daw po di umano. At yung iba pa, yung mga nag-a-analyze yata. Yung mga analysis, mga tambay, dami. Pagdating po. At meron pa rin abogado po yata. May mga abogado rin. Paano yan? Nasa vlogging po yan. Yan siguro pinatutungkulan. Mga tambay, yung mga pinatutungkulan. At marami pa rin po vlogger sa Maynila. May mga Maynila vloggers na, yung mga detractors po ng Duterte. Aba, yan po siguro pinatutukuyan na hindi katiwa-tiwalang vloggers. Di po ba mga kababayan? Dahil mas marami po sa social media ang detractors. Ang detractors po ng Duterte, pinakamarami po sa social media ngayon. Iilan-ilan lang po ang nagsasabi na yung totoong nangyayari sa ating gobyerno. Ano po ba ang pinag-ugatan ng ginagawa nilang pagpapabagsak, demolition job sa mga Duterte? Di po ba? Katulad po na inyong lingkod, tinitingnan at nakikita ko po ang nangyayari kung paano po talaga ang kaganapan, kung paano nag-umpisa ang ginawa nila sa pamilya Duterte. Paano nag-umpisa ang lahat, di ba? Dahil lang sa meron po yatang ambisyon na maging Pangulo at Prime Minister. Di po ba? Doon po nag-umpisa ang lahat. At nagamit na ang pera yata ng taong bayan. Dahil 2 tao lang kumukontrol ng pera ng bayan sa Kamara. At sa Kamara din nag-umpisa ang sunod-sunod na hearing, pagpapabagsak yata sa mga Duterte. Di ba? Pagpapabagsak. Sinasabi pa nga ng Vice President, politically motivated.
political harassment, demolition job sa kanila. Puro nag-umpisa lahat sa institusyon ng Kamara at Senado. Pero nahandun pa rin ang malaking pera, di po ba? Doon din ginagawa ang budget. Kontrolado. Doon din ginagawa ang pagpapabagsak. Kasama ang makakaliwang grupo. Di umano. Meron pang convicted na gigil na sumusuporta raw sa NPA. Ayon yan sa mga Duterte. Sumusuporta sa NPA. Di po ba? Yan ang gigil magpabagsak sa mga Duterte. At meron pa dyan, dating leader ng Alex Bungkayaw Brigades, naging NPA pa. Ibang klase na ngayon ang ating gobyerno, mga katambay. Ngayon, malilintikan na po sila, mga kababayan. Lintik na lang po. Pupuntahan pa rin sila ng dating Pangulong Duterte at ng abogado po na si Atty. Sal Panelo. Ito pong team ng dating Pangulong Duterte, ng kanyang team, naka-schedule na po ang kanyang pagpunta sa Manila at pupuntahan pa rin po sila sa Kamara, mga katambay. Baka hanapin si Garma dyan. Baka tanungin ang napaagaling na prosecutor, nasaan yung witness nyo, yung resource person nyo, yung star witness nyo, nasaan na? Si Garma. Kailangan pa ayusin ang mga papeles para maibalik sa Pilipinas. Paano ngayon? Paano pagkakatiwala niyan? Sino kaya ang katiwa-tiwala ngayon? Yung kinukuha yung resource person na magpapatunay na masamang tao ang dating Pangulong Duterte? Masama ang kanyang ginawang war on drugs? At pinagbintangan nyo ng napakarami EJK? Samantalang yung witness, magtatago. Kung hindi pa nahuli, hindi pa alam ng mga Pilipino na umalis na pala. Samantalang yung sa Vice President, alam nyo na pumunta na Amerika. Kahit sinabi ng Vice President na ang pag-alis ng kanyang Chief of Staff, di ba? Na kanyang empleyado, di ba? Na si Zuleika Lopez, si Atty. Zuleika. Biruin nyo. Meron po yung dokumento na aprobado ng Office of the Vice President. Pero ginawa nyo po na issue na kesyo tumakas, kesyo takot. Samantalang yung inyo na mismong magpapatotoo, witness, nasa Amerika rin. Ni hindi nyo malang binalita sa mga Pilipino na may dadalawin ding sakit yata. Dahil yung Chief of Staff ni Vice President, dadalaw ng may sakit na kamag-anak, mahal sa buhay. Kaya siya biglang napasugod sa Amerika. Ito kaya si Garma, yung star witness po nila, yung resource person nila, meron din kayang dadalawin ito, mga kababayan? Dadalaw din kaya ito ng may sakit sa Amerika? At nakulong. Ano kaya, mga kababayan? Yung dadalawin kaya ni Garma ay nasa kulungan? Dahil nakakulong po siya ngayon eh. Baka po nasa kulungan yung dinadalaw. Di po kaya? Ngayon, palalabasin nyo kuno na ang dating Pangulong Duterte, papahiyain nyo pa dahil nireschedule nyo, no? Kung lalagyan natin ng logic, komento na inyong lingkod, paano nila hindi pupuspon yung hearing? Wala yung magpapatotoo na may reward system. Di po ba? Yung magpapatotoo mismo, wala. Saan na lang nila dadalhin? Sa sinasabi nila, magtatanong. Kailangan po kasi yun. Yung nagbibintang ng reward system, kailangan po nahandoon yun. Di po ba? Kaya dito po, sa nakikita po ng mga sinasabi po ng congressman vloggers na hindi daw nila pinagkakatiwalaan ng mga vloggers, hindi po tayo yon. Yung nababayaran po ang hindi pinagkakatiwalaan. At hindi po katiwa-tiwala ang bayarang vloggers. Totoo po yun. Hindi katiwa-tiwala yan. Dahil ang kanilang dignidad, pati yata ang kanilang kaluluwa ay pinagbili na sa pera. Hindi talaga katiwa-tiwala yan. Di ba?
Pero tayo, na hindi nila kayang bilhin, tayo mismo ang magsasabi, kayo pa ang hindi namin pagkakatiwalaan. Komento na inyong lingkod. Mas pagkakatiwalaan namin yung naglalabas ng katotohanan. Ano ba ang tunay na katotohanan sa likod ng Quadcom Committee? Ano ang katotohanan po sa likod niyan, mga congressman? Ngayon, lumalabas po ngayon, mas may katotohanan po pala talaga ang sinabi, pinasabong ng isang Police Colonel Grijaldo. Mas totoo po pala. Dahil mismo yung sinasabi po ng isa pang driver, bodyguard dati, ng dating Pangulong Duterte, na ito pong si Garma ang marami pong itinatagong issue. Marami po itong kaharaping kaso, korupsyon, pati ang kanyang pamilya, di umano. Ito po. At ginagawa lang daw po itong pangtakip para po mawala yung issue niya sa kanyang personal na issue about sa gobyerno. Mga katambay, itong si Garma. Kaya ngayon, ang sabi nga ni Kamanong at ng mga Pilipino, si Garma at ang Quad Committee, maaga yatang nakarma. Mga katambay, yung Garma, naging karma. Muli po si Katambay Manong, ayan po, nagkakabukuhan na po mga katambay. Nalalantad na po yata ang katotohanan. Ang tunay na script, nalalantad na po sa publiko mga katambay. Dahil maagang lumabas si Karma. At si Garma, tumakas. Maraming salamat po mga katambay sa mga naagusto po ng ating maliit na tambayan. Komento po na inyong lingkod sa YouTube at TikTok. At siyempre po, maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, and subscribe, and comment. Thank you po mga tambay. Hindi nyo po iniiwanan ang tambayang makabayan. Komento po na inyong lingkod. Maraming salamat po. Sa muli po, ingatan nawa po tayong lahat. Paalam. Bye-bye.